Pagpapaliwanagin daw ni Pangulong Aquino ang chairman ng PAGCOR na si Cristino Naguiat. Tungkol po yan sa manoy suhol na natanggap ni Naguiat mula sa isang kumpanya na magtatayo ng kasino dito sa ating bansa. Si Naguiat ay pinagbibintangang tumuloy sa pinakamahal na suite sa isang resort sa Macau ng ilang araw at tumanggap pa umano ng 20,000 dolyar na pang-shopping at pang-sugal. Nakatutok si JP Soriano. At ang akusasyon naman ni PAGCOR Chairman Cristino Naguiat, pagtanggap umano ng suhol mula sa isang gaming company na magtatayo ng resort casino sa Pilipinas. Pero nais mo nang marinig ni Pangulong Aquino ang panig ni Naguiat. Let's have the allegations, let him answer it, then we will weigh the allegations versus his defense of his actions or lack of actions. So there is presumption under the laws. It applies to Chief Justice Corona, no? There's presumption of innocence until proven guilty. So in this particular instance, I think we should afford him also the benefit of hearing him out before we make any judgments. Naungkat ang pagkakadawit ni Naguiat matapos magsampa ng reklamo ang Wynn Resorts Limited sa dati nitong miyembro ng board, ang Japanese businessman na si Kazuo Okada. Sa reklamo, nakasaad na pinatira ni Okada si Naguiat sa pinakamahal na suite sa Wynn Resort sa Macau. Aabot sa $6,000 ang single kada gabi sa suite na may laking 7,000 square feet. Kasama daw ni Naguiat noon ang kanyang pamilya at ang kanilang yaya. Pinag-dinner daw ang grupo at ang bill umabot sa mahigit $1,600. Binigyan din daw ang grupo ng $20,000 para pang shopping at pang sugal. Bahagi raw nito ay pinambili ng isang designer bag na hiningi ni Naguiat para sa kanyang asawa. Yung in the report, sinabi na may binigay na bag tapos sinagyan ng footnote na fine print. Yung parang napaka-elite na print na hindi tinanggap o sinole yung bag. I-highlight yung ibinigay at hindi ba sa explanation niya, hindi ba ibinigay talaga sa kanila para pagdating raw doon sa kwarto, meron lang ganun bag. Pero sinoli nila kagad, hindi na binanggit yung sinoli. So may malis naman yata involved. Sa report na isinumite sa Las Vegas Court, nakasaad na hindi raw nagustuhan ni Mrs. Naguiat ang bag kaya isinooli niya ito. Hindi pa nagpaunlak ng panayam si Chairman Naguiat pero naglabas siya ng statement. Mariin niyang itinanggi ang mga paratang at nadadamay lang daw siya sa away ng dalawang kumpanya at napupolitika lang. Inamin niyang nagpunta nga sila ng mga PAGCOR officials sa Macau noong September 2010 para obserbahan ang operasyon ng mga kasino doon. Ang biyahe daw ay otorisado ng board ng PAGCOR. Nalaman na lang daw niya ang sinasabing $20,000 na cash advance sa media reports. Tungkol naman sa Chanel bag, basta na lang daw iniwan ito sa kanyang kwarto at agad niyang ipinabalik. Iyon naman daw mamahaling dinner. Hindi lang naman daw sila ang naroroon, kundi kasama rin ng mga kasosyo ni Okada. Idiniin din niyang na magpunta siya sa Macau, ang lisensya ni Okada para mag-operate sa Pilipinas ay aprobado na ng nakaraang PAGCOR management. Ang pinalitan ni Naguiat sa PAGCOR, si dating Chairman Efraim Genuino, napangalanan din sa report na tumanggap umano ng suhol mula kay Okada. Chairman Naguiat already denied that, and I think the way I read it from the papers, Malacanang supported his explanation. Paniwala naman ni dating Lingayen Dagupan Archbishop Oscar Cruz, dapat na daw magbitiw ni Naguiat dahil ang alegasyon ng panunuhol ay kontra sa tuwid na daan ni Pangulong Aquino. Habang iniimbestigan si Naguiat, tuloy naman ang pag-usad ng konstruksyon ng entertainment and gaming resort complex na nasa 140 hektaryang reclaimed land sa edge ng Manila Bay. Ito yung bahagi ng entertainment city Manila. Ang lisensya nito ay nakapangalan kay Mr. Kazuo Okada, ang negosyanteng inakusahan ng Wynn Resorts na umano'y nanuhol sa ilang PAGCOR officials. Hanggang ngayon ay ginagawa pa ang lugar na ito, pero ayon sa PAGCOR, bago matapos ang taong ito ay inaasahang matatapos na ang 2 sa 4 na resorts dito. Ngayon lang hapon ay naiulat sa mga pahayagan sa Hong Kong na sinibak na ng Board of Casino Operators ng Wynn Macau si Okada sa pagiging director sa pagkakadawit nito sa korupsyon sa Pilipinas. JP Soriano, nakatutok, 24 oras.